Pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, kung bakit hindi tayo dapat magtiwala sa tao, no? Kung bakit hindi tayo dapat magtiwala sa kapwa natin, no? Naranasan nyo na ba yung nagtiwala kayo sa kapwa nyo, yung mga sikreto nyo, isinare nyo sa kapwa nyo, pero ang nangyari sa inyo, nasira pa kayo, di ba? Dahil ipinagkalat sa iba kung ano man yung ipinagkatiwala nyo, di ba? Kasi sa reality ng buhay natin ngayon, ganun talaga kadalasan ang mangyayari kapag tayo ay nagtiwala tayo sa tao, no? Kapag tayo nagtiwala tayo sa kapwa natin, hindi natin alam na yung tiwala na binibigay natin sa kapwa natin, yun pa yung maging dahilan ng kasiraan natin, no? Pinaalala yan sa atin sa Bible na dapat huwag tayong magtiwala kahit kanino, no? Dapat hindi tayo magtiwala sa tao, no? Basahin ko pa sa inyo dito sa Micah chapter 7 verse 5 to 6. Put no trust in a neighbor, have no confidence in a friend, guard the doors of your mouth from her who lies in your arms, for the son treats the father with contempt, the daughter rises up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own house. Diba? Nakalagay nga dito. Huwag tayong magtiwala sa kapitbahay natin. Huwag tayong magtiwala sa kaibigan natin. Kahit sa asawa natin, huwag tayong magtiwala. Diba? Nakasaad pa dito. Ang mga anak na lalaki kayang ipahamak yung tatay nila. Ang mga anak na babae, lumalaban sa nanay nila. Ang mga manugang na babae nilalabanan ang mga biyenan nila. Diba? At saka nakalagay dito, ang kaaway daw ng lalaki ay yung mga lalaki din sa loob ng tahanan niya, 'di ba? Kaya wala talaga tayong dapat pagkatiwalaan kasi nakasaad dito pati yung pamilya natin mismo, 'di ba? 'Yun ang number 1 na enemy natin, yung nasa loob ng tahanan natin, no? Siguro hindi naman siguro lahat, siguro may mga matitino pa naman, no, pasintabi sa mga matitino, pero ako ay nagbabase lamang sa Bible. Pinapaalala sa atin na huwag nga tayong magtiwala, 'di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, iba na ang panahon natin, iba na ang kalakaran ng panahon natin, no? Dahil ang kadalasan sa mga tao ngayon ay mga selfish na sila, no? Ibig sabihin, mga selfish sila, wala silang pakialam sa feelings ng iba, no? Ikaw, sa halip na magsishare ka ng secret mo, no? Magsishare ka ng mga problema mo, imbis na magsishare ka ng mga problema mo para gumaan yung pakiramdam mo or para makahanap ka ng kakampi, di ba? Ganun naman kadalasan ang tibo natin kung bakit sinishare natin yung mga problema natin or mga sikreto natin para lumuwag yung pakiramdam natin at makahanap tayo ng kakampi sa kapwa natin, no? Pero hindi natin alam yung pinagsabihan natin or pinagshare natin ng mga sikreto natin, mga problema natin sa buhay. Walang pakialam sa feelings natin, di ba? Sa halip na nakahanap tayo ng kakampi, pinagtawanan pa tayo, kinuwento pa tayo sa iba dahil halos kadalasan ng mga tao ngayon attention seeker, no? Kaya itong mga attention seeker na to, halimbawa, yan ang pinagsabihan ninyo ng mga kwento ng buhay ninyo. Dahil attention seeker sila, ang gagawin nila, ikukwento nila sa iba, sisiraan kanila sa kapwa mo, sisiraan kanila sa kapitbahay mo, sisiraan kanila sa mga kaibigan nila, ikwento nila sa lahat para makakuha sila ng atensyon mula sa tao, para sila ang magiging center of attraction ng tao, di ba? Magiging center of attention sila ng tao dahil nakapanira sila ng kapwa nila, 'di ba? Dahil ang lakas ng loob nila na ikwento nila yung mga sikreto na hindi dapat ikwento sa iba, no? Kaya yun ang purpose nila kung bakit wala silang pakialam sa feelings ng iba, dahil ang pakialam nila yung sarili lang nila, ang pakialam nila yung maiangat nila yung sarili nila, ang pakialam nila makakuha sila ng atensyon mula sa iba, no? Kaya dapat talaga ay huwag nating ipagkatiwala kahit kanino yung mga pangyayari sa buhay natin na hindi kaya-aya, no? Yung mga sikreto na hindi natin dapat sabihin sa iba kasi baka mamaya imbis na i-share mo para makahanap ka ng kakampi, para lumuwag ang pakiramdam mo, lalo pang magpapabigat sa pakiramdam mo, di ba? Makakasira pa sa pagkatao mo, at saka sa usaping financial naman, sa usaping pera, mas lalo na hindi ka dapat magtiwala sa tao, no? Kasi ang mga tao ngayon, kadalasan mukha ng pera, di ba? Dahil nga sa pera, nagagawa na nilang pumatay, nagagawa nilang magnakaw, nagagawa nilang ipahamak yung kapwa nila, nagagawa nilang ipagkanulo yung kapwa nila, nagagawa nilang isanla yung kaluluwa nila.
'di ba? Dahil sa pera, 'di ba? Kasi nga halos lahat, no? Kadalasan talaga ngayon, no? Parang pera na ang ginagawa nilang Diyos sa buhay nila, no? Pera-pera na lang ang labanan, no? Sa panahon ngayon, kung wala kang pera, hindi ka papansinin ng tao, no? Kasi parang ikaw yung tinitingala ng tao kapag mapera ka, kasi ganun ang realidad ng buhay ngayon, no? Pera-pera talaga ang labanan ngayon, no? Kaya pagdating sa pera, huwag kang magtiwala dahil ang mga tao kayang magnakaw dahil sa pera, no? Para lang magkapera sila, para lang madagdagan ang income nila, kaya kanilang pagnakawan. Halimbawa, isinir mo na may pera ka, may naipon ka sa bangko, hindi mo alam, yung pagsishare mo na yon, pinagpaplanuhan ka na pala ng masama ng taong pinagsharean mo, di ba? Pinagpaplanuhan ka na palang pagnakawan, or halimbawa, nagsishare ka ng mga ideas mo, may mga pinaplano ka, may mga magagandang ideas ka, hindi mo alam, pati yung ideas mo, ninakaw na rin ng kapwa mo. Ganun na ang labanan ngayon, no? Kaya hindi talaga tayo dapat magtiwala, no? At saka, isa pang Bible verse na patunay na talagang huwag tayong magtiwala sa kapwa natin, nakasaad dito sa Jeremiah chapter 9, verse 4 to 6. Let everyone beware of his neighbor and put no trust in any brother, for every brother is a deceiver, and every neighbor goes about as a slanderer. Everyone deceives his neighbor, and no one speaks the truth. They have taught their tongue to speak lies. They weary themselves committing iniquity, heaping oppression upon oppression, and deceit upon deceit. They refuse to know me, declares the Lord. Nakasaad nga dito, mag-ingat daw tayo sa kapitbahay natin, at huwag tayong magtiwala sa kapatid natin na lalaki. Huwag tayong magtiwala sa kapatid natin dahil pati kapatid natin, no, na manluloko na daw, no, kaya tayong lukuhin ang kapatid natin, at saka yung kapitbahay daw natin, kaya tayong sirain ang kapitbahay natin, no, kayang sirain yung puri natin, no. Nakalagay dito, neighbor goes about as a slanderer. Lahat na daw, nanglilin lang, nanluloko, no, ng kapwa niya. At saka, kadalasan daw ng tao ay hindi nagsasabi ng totoo, di ba? Tinuturuan daw nila yung dila nila na magsinungaling. Nagpapakapagod daw sila para gumawa ng kasalanan. Ang nakasaad dito, no? Dahil hindi nila kinikilala si God, hindi sila takot sa mga salita ng Diyos, kaya nagagawa nila ito, no? Dahil kung takot tayo sa mga salita ng Diyos, hindi natin kayang gawin ito, no? Alam naman natin, guys, no, sa panahon ngayon, iba na ang panahon natin ngayon, no? Sa imbis na ipagkatiwala mo sa kapitbahay yung sikreto mo, tulad ng sinabi ko, kasi naghahanap ka ng kakampi, naghahanap ka ng mahingahan, ng sama ng loob mo, hindi mo alam, yung kapitbahay mo, sinisiraan ka na rin sa iba, sinisiraan ka, kinukwento ka rin sa iba, no? Kasi kadalasan ngayon nag-i-engage sa chismis, hindi mo alam, sa lahat ng umpukan, ikaw na yung topic, di ba? Sa lahat ng mga umpuk-umpukan, sa mga kanto-kanto, sa mga iskinita-iskinita, sa magkakapitbahay, ikaw na yung ginagawa nilang topic. Kahit sa mga inuman, ikaw na yung pulutan ng inuman nila. Diba? Yung kwento na ng buhay mo, ang pinupulutan nila, ang pinagchichismisan nila, no? Nasira ka patuloy ng dahil sa pagtiwala mo sa kapwa mo. At saka nakasaad dito, halos lahat na ngayon hindi nagsasabi ng totoo, 'di ba? Halos kadalasan na ng tao sinungaling. Sa halip na yung kwento mo hindi ganoon kalala, 'di ba? Yung kinuwento mo sa taong pinagkatiwalaan mo hindi ganoon kalala, pero dinagdagan nila yung kwento mo kasi tulad ng nakasaad dito, ang mga tao ngayon ay naiingganyo sa pagsisinungaling, no? Dinadagdagan nila yung kwento ng buhay mo para mas lalong sumarap, mas lalong kakagatin ng tao yung kwento nila kasi nadagdagan nila, 'di ba? Dinagdagan nila, pinaganda pa nila ng gusto, no? Kaya nararapat lamang talaga na huwag tayong magtiwala sa kapwa natin kasi hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng kapwa natin para ipahamak tayo, lalo na kung yung tao na pinagkatiwalaan mo, hindi mo alam, may lihim na inggit sa'yo, may lihim na galit sa'yo, may lihim na naselo sa'yo, no? Kayang-kaya ka talagang ipahamak niyan kasi katulad ng sinabi ko, ang inggit ay nakakamatay yan. Yung mga tao na naiinggit sa'yo, kaya nilang gawin lahat para pabagsakin ka, para sumama ka sa paningin ng iba, para mumiit ang tingin ng tao sa'yo, or para hilahin ka pababa, para walang mangyari sa buhay mo, no? Ganun na ang kalakaran ng mundo na ito. Kaya sana maisipan natin yan na bago tayo magbitaw ng mga salita, bago tayo mag-share ng mga sikreto natin, mga problema natin sa buhay, no? Pag-isipan nating maigi dahil kahit na sa tingin nyo, yung tao na
pinagkakatiwalaan nyo ay mabait ang pakitungo sa inyo, no? Hindi nyo alam, nagpapanggap lang pala yan, mabait ang pakitungo sa inyo sa harapan kasi gustong kuhanin ang loob nyo, gustong kuhanin yung tiwala nyo, hindi nyo alam, trap lang pala yun para magtiwala kayo sa kanila, para mag-share kayo ng mga kwento ng buhay nyo, para pagplanuhan kayo ng masama, para sirain kayo, para pabagsakin kayo, no? Hindi nyo alam, hindi nyo nakikita kung ano ang laman ng puso nila, no? Hindi nyo alam na mga evil desires ang laman ng mga puso nila. Hindi nyo alam na mga makasarili pala ang mga tao na ito. Hindi nyo alam na yung pinagsisiran nyo ng kwento ng buhay nyo, mga makasarili, mga magnanakaw pala, mga manghuhusga, 'di ba? Nasa kanila na lahat ng kasamaan, 'di ba? Kasi tulad ng sinabi ko, 'di ba? Kapag tao na may inggit sa iyo, gagawin ang lahat, no? Gagawin ang lahat para yung atensyon na nakukuha mo mapunta sa kanila, 'di ba? Para sila ang bumango, para sila ang umangat, para maiangat ang sarili nila, kaya nilang magpahamak ng tao, no? Katulad na lang ng mga naging experience ko, no? Ako talaga mahilig ako magtiwala sa tao, no? Dati, may kaibigan ako, tinuring kong best friend, tinuring kong kaibigan. Dati, nagtatrabaho pa ako, nagninegosyo na ako, no? So, kasi gusto kong umangat din yung kaibigan ko, yung business ko, pinagkatiwala ko sa kanya, no? Binigyan ko siya ng business, binigyan ko siya ng reseller's price, sabi ko tubuan niya. Kung magkano lang yung price na binigay ko sa kanya, yun lang yung ibalik niya sa akin, no? Pero yung tubo, syempre sa kanya na, parang ako ang namuhunan, no? Oo, ibinalik niya sa akin yung kalahati ng puhunan ko, pero yung kalahati hindi niya binalik, no? Tinuring ko pang kaibigan yan, pero nagawa akong lukuhin. At saka dati, ka-apartment ko siya, nasa iisang apartment lang kami, no? Nagtiwala ako sa kanya, sabi niya, mag-aangkat daw siya ng mga paninda ko kasi nasa call center siya nagtrabaho, no? Ibenta daw niya sa mga ka-office mate niya. So ako naman nagtiwala kasi nga nasa iisang apartment lang naman kami, no? Halos nakikita kami araw-araw, no? Nagtiwala ako, sabi niya, ibibigay daw niya yung bayad niya sa sahod, no? Hanggang sa sumahod na siya, siningil ko, sabi niya wala daw natira sa sahod niya, pero mag-asawa sila nasa call center, no? Tapos hanggang sa susunod na sahod, gano'n na naman. Tapos hanggang sa nagtagal, no? Nalaman ko na lang na wala na pala sila doon sa apartment na yun. Nakaalis na, tinakasan yung obligasyon nila sa akin, yung utang nila sa akin, tinakasan, no? Maraming beses ko nang napatunayan na wala ka talagang mapagkatiwalaan sa mundong ito base sa experience ko, no? Hindi, maraming beses na akong pinagtaksila, niloko, nilinlang ng tao. Wala na talagang dahilan base sa mga naging experience ko. Wala nang dahilan para magtiwala ako sa tao, no? Pero sinusubukan ko pa rin na magtiwala sa tao, no? Pero base sa naging experience ko, talagang wala ko talagang mapagkatiwalaan na tao. Pasintabi sa mga matitino na tao. Pero itong kinukwento ko base sa naging experience ko, no? Kahit sa online, mga transaksyon sa online, maraming beses na akong naloko, maraming beses na akong na-scam dito sa mga transaksyon sa online. Kaya mag-ingat tayo kung kanino natin binibigay ang tiwala natin. Kasi base sa naging experience ko, no? Sa mga nakasalamuha ko na nanloko sa akin, na nanlinlang or nagtaksil sa akin, talagang napatunayan ko na wala ka talagang mapagkatiwalaan na tao sa mundong ito, no? Kung meron mang matitino, good job sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ipagpatuloy nyo yung katinuan nyo. Ipagpatuloy nyo yung pagiging mabuting tao nyo, no? Pero ang kinukwento ko dito, yung mga nainkwentro ko na nanloko sa akin, no? Yung sa halip na magtiwala tayo sa tao, sa halip na magtiwala tayo sa kapitbahay natin, sa halip na magtiwala tayo sa kaibigan natin, sa halip na magtiwala tayo sa pamilya natin. Anong sabi dito sa Bible? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Sa halip na sa tao natin ibigay yung tiwala natin, ibigay natin yung tiwala natin sa Diyos ng buong puso. Alam niyo ba kung bakit? Alam natin na si God ay mapagmahal na Ama, di ba? So siya ay mapagmahal na Ama kahit kailan. Hindi niya tayo ipapahamak, kahit kailan hindi niya tayo iiwanan, kahit kailan hindi tayo i-reject ni God. Kaya kay God natin ibigay yung tiwala natin, dahil kahit kailan hindi tayo lulukuhin ng Diyos, kasi si God ay faithful. Kung ano yung sinasabi niya sa Bible,
Hindi man agad-agad ang resulta niyan, pero alam natin talaga na faithful si God. Gagawin at gagawin niya kung ano yung mga nakasulat sa Bible, at alam naman natin na si God ay maawain, naaawa siya sa mga tao na ino-oppress, naaawa siya sa mga tao na niluloko, naaawa siya sa mga tao na pinagtataksilan or nililinlang ng kapwa nila, no? Kaya kay God natin ibigay yung tiwala natin, dahil makakaasa tayo na hindi tayo bibiguin ng Diyos, hindi tayo ipapahamak ng Diyos, no? Huwag natin ibigay sa tao yung tiwala natin, no? Kasi ang Diyos nga mismo, si Jesus Christ mismo, nakaranas ng pagtataksil dito sa mundo. Yung mismong disciple niya, si Judas Iscariot, pinagkanulo siya, 'di ba, sa mga kaaway ni Jesus Christ dahil sa 30 pieces of silver. Binitray siya, pinagtaksilan siya, 'di ba? Dahil sa kasakiman ni Judas Iscariot, pinagkanulo si Jesus Christ, no? Tayo pa kaya na ordinaryong tao lang, yung Diyos nga nakaranas ng pagtataksil ang alagad niya mismo, 'di ba? At saka si King David mismo, pinagtaksilan ng anak niya dahil sa sariling ambisyon, no? Dahil sa paghihiganti ng anak niya sa kanya, yun si Absalom, pinagtaksilan siya, binitray siya mismo ng anak niya dahil sa gusto ng anak niya na magro-roll over siya kay sa tatay niya, no? Gusto niya mas mangibabaw siya sa tatay niya dahil sa sariling ambisyon niya, or dahil sa paghihiganti niya, dahil yung kapatid niyang babae na rape ng half-brother nila na parehong anak ni King David, no? Tapos hindi nagawa ng aksyon ni King David, hindi nabigyan ng justice yung pagka-rape ng kapatid niya. Ang ginawa niya, pinaghigantihan niya si King David, di ba? Na kaya ngang ipagkanulo ng anak yung tatay, di ba? Kahit yung mga karakter sa Bible, nakaranas din sila ng pangbibitray, no, mula sa pamilya nila, no, mula sa sa mga tao na pinagkatiwalaan nila. Tayo pa kaya, di ba? Kaya dapat lang talaga wag nating ibigay ang tiwala natin kahit kanino. Nakasaad pa yan dito sa Psalm chapter 118 verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Mas mabuti pang ibigay natin yung tiwala natin sa Diyos kaysa tao. Maraming beses tayong pinaalalahanan dito na ang tiwala natin ibigay natin sa Diyos kaysa ibigay natin sa tao, no? Kasi baka mamaya, imbis na ibinigay mo yung tiwala mo sa tao dahil nagbabakasakali ka na makahanap ka ng karamay, makahanap ka ng kakampi, or makahanap ka ng mag-a-uplift sa'yo, makahanap ka ng mga taong iaangat ka, pero yun palang pagtitiwala mo na yun ang magpapahamak sa buhay mo. Yun pala ang magiging dahilan para mas lalong bumaba ang tingin ng tao sa'yo, para masira ka sa paningin ng tao, no? Para mapahamak ang buhay mo, mapahamak ang sarili mo, no? Hindi katulad sa Diyos, na kapag sa Diyos mo binigay ang tiwala mo, talagang maaasahan mo na si God ay hindi ka talaga ipapahamak, hindi ka lulukuhin ng Diyos, dahil ang Diyos ay gumagawa ng magagandang bagay para sa mga anak niya, para sa mga alagad niya na nagmamahal sa kanya, no? May magandang plano si God para sa mga anak niya, kaya nararapat lamang na sa Diyos natin ibigay ang tiwala natin ng buong puso, no? Sana guys, no, magiging maingat tayo kung kanino natin ibigay ang tiwala natin para hindi tayo mapahamak, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!